Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode dito po sa aking bagong YouTube channel at bagong meta page. Pareho po ang pangalan ng meta page ko at saka ng YouTube channel ko, Veritas. Dito po sa Veritas, pumipili po ako ng yung piling-piling topic na gusto kong i-discuss para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan. Veritas, dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Ito ang topic ko ngayon, tatambakan ang mga Duterte. Tatambakan ang mga Duterte nitong susunod na mga araw. Bakit natin sinabing tatambakan? Ah, unang-una, ah, si Pulong Duterte umalma na nga eh. Umalma si Duterte, si Pulong, kasi sabi niya, ah, Ah, sabi kasi ni ACT Teachers Party List Tinio, ang rekomendasyon ni ah, ACT Teachers Party List Tinio, imbestigahan. Imbestigahan yung pondo yung pondo ni Pulong. Yung 51 billion pesos niya na pondo noong panahon ng panahon ng presidente pa ang ama niya. Pinapaimbestigahan ni Tinio 'yon. At ah, yung yung Dolomite, yung Dolomite project ni Duterte nung panahon niya, pinapaimbestigahan din ni Tinio at iimbestigahan na nga. Simula na yata November 11 eh. Ayon kay Congressman Terry Ridon. So nagre-react dito si Pulong. Sabi ni Pulong, bakit daw yan ang pinupukusan, samantalang ah, daw ang dapat fokusan yung mga anomalya daw, yung mga katiwalian daw ng kasalukuyang administrasyon dahil ito daw talaga yung tambak. Ito daw sila Tinio, itong Makabayan Black, bakit daw hindi pinapaimbestigahan nila Tinio yung itong mga anomalya ng kasalukuyang administrasyon at saka yung anomalya ni Romualdez, bakit daw sa kanyang ama at sa administrasyon ng kanyang ama ng Duterte ang pinupukusan ito nila Tinio ng mga Makabayan Black. Ngayon binaras siya ni Congress ni Tinio, ni Representative Tinio ng ACT Teachers Party List. Sabi ni Congressman Tinio, ito kay Pulong. Sabihin daw kay Pulong, hindi ba niya i-Google search niya na lang, sabi, i-Google search niya na lang, libre naman. Wag niya kaming inaakusahan na parang ang pinupukusan lang ng Makabayan Black ay yung tungkol sa anomalya ng Duterte. Hindi 'yun, sabi ni Tinio. Kung isi-search mo sa Google, malalaman na ang panawagan ng Makabayan Black, kahit yung mga anomalya sa panahon ni Marcos ay pananagutan ng administrasyon ni Marcos, dapat ding imbestigahan. Kaya nga ayon kay Tinio, kaya nga yung rally ng mga anti-corruption rallies noong September 21 ay mayroong rally sa Luneta, yung baha sa Luneta, kanila yon. Yung isa naman na grupo, yung Trillion Peso March, yung sa simbahan yon at saka sa Tindig Pilipinas at Bayan, doon walang binabanggit doon tungkol kay Marcos. Kaya nga sabi ni Tinio, hindi sila sumama doon sa EDSA PPM kasi bawal banggitin si Marcos doon. Samantalang doon sa baha sa Luneta Rally na sila ang nag-organize, dapat panagutin hindi lang si Duterte kundi pati si Marcos din tungkol sa mga anomalya sa flood control. Kaya ang sabi ni Tinio, mukhang ignorante si Representative Duterte sa aktual na ginagawa ng Makabayan. Dahil tayo ang pangunahing naniningil sa korupsyon ng Marcos Jr. administration at Duterte administration. Sabi kasi ni Pulong, noong tunay na ninanakawan ang bayan, tahimik kayong lahat. Noong bilyones ang nawala, nasaan kayong mga magagaling na umuusig? Yan yung akusasyon ni Pulong sa Makabayan Black. Nasaan daw? Nasaan ang Makabayan Black habang napakarami daw ang ninanakaw sa bayan? Ang tinutukoy ni Pulong, yung mga lumalabas ngayon na nakawan.
Oh. Parang ang sinasabi ni Pulong kay Congressman Tinio, bakit pagdating sa Duterte gusto niyong imbestigahan yung mga Dolomite na yan, yung proyekto niya daw noong 2019 to 2022, bakit yung malalaking mga nakawan, ang tinutukoy niya itong kila Romualdez, itong kila Saldico, itong kay Marcos, bakit daw nananahimik ang Makabayan Black? Ay ang sabi ni Congressman Tinio ng Makabayan Black, ha, ignorante ka, ha? Ignorante ka, Pulong Duterte. Mag-Google search ka, libre naman. Ganun ang pagkakasabi ni Tinyo. Makikita mo na kami sa Makabayan Black, sabi ni Congressman Tinyo, pareho namin pinapanagot, mag-Duterte, mag-Marcos. Kaya wag mo kaming akusahan na kayong Duterte lang ang gusto naming mapanagot. Pati sa Marcos, pinapanagot namin, sabi ni Tinyo. Oo nga naman. Yun nga yung pagkakaiba ng Makabayan Black eh. Duterte at Marcos, pareho panagutin. Ha? Na ano nga naman, nasupalpal nga naman si si Pulong Duterte. Ang akala kasi ni Pulong Duterte, ang panawagan lang ng Makabayan Black ay yung pagpapanagot sa Duterte. Hindi nga naman nag-research si Pulong. Ito nga namang Makabayan Black, pareho ang panawagan. Marcos Duterte, pareho panagutin. Kaya yung panawagan ngayon ng Makabayan Black na suportado ng Makabayan Black yung investigasyon ng Dolomite, yung Dolomite project, suportado ng Makabayan Black. Kaya doon nagalit si Pulong eh. Kasi bakit daw kailangan pang balikan yung Dolomite na yan? Ay syempre, 349 yata yan o 329 million pesos. Basta lampas 300 million pesos yan. Imagine niyo yung ganyan kalaki ang halaga ng proyekto na yan. Hindi malinaw. Ano bang naging pakinabang ng tao diyan? Tinibag pa yung bundok ng Cebu kasi galing ng Cebu yan, yung Dolomite na yan. Tapos malamang nga, contributory pa yung mga pagtibag ng bundok ng Cebu dito sa matinding pagbaha na naganap ngayon doon. 300 ilang 329 million yata yun. Kaya ngayon mag-iimbestiga na sa November 11, ayon kay Congressman Terry Ridon. At sinusuportahan ito ng Makabayan Black. Diyan umalma ngayon si Pulong. Galit si Pulong. Bakit daw iimbestigahan yan? Parang ang tingin nila Pulong at ng mga DDS, diversionary ito. Parang sa kanila, i-divert yung atensyon. Sa halip na focus sa mga anomalya ngayon, bakit daw ibabalik pa sa panahon ng Duterte? Ang paninindigan talaga kasi ng mga anti-corruption advocates, lahat dapat managot. Ibig sabihin, yung mga anomalya sa panahon ng Marcos at yung mga anomalya sa panahon ng Duterte, lahat yan dapat mapanagot. Yun ang Ang gusto kasi nila Pulong, yung panahon lang ng 2022 to 2025, yung panahon lang ng Marcos. Yung panahon nila ng administrasyon ng kanyang ama, wag nang pakialaman yon. Kapag daw pinakialaman yon, yun ang sinasabi nilang dinadivert ang issue mula sa mga anomalya ngayon. Hindi yun pag-divert. Ang ibig lang sabihin nun, pinapalawak lang yung coverage ng investigasyon na mapanagot ang lahat. Lahat. Hindi lang yung nangyayari ngayon sa panahon ng kasalukuyang administrasyon, kundi kahit yung nakaraang administrasyon. Yun ang ayaw ng mga DDS. Kahit si Rodante Marcoleta ayaw. Ang sabi ni Rodante Marcoleta, ang tawag niya doon, diversion and deflection. Kapag gano'n na daw ang ginawa, ano daw yan, hindi na tama. Ganun din ang sabi ni Bato. Kapag inimbestigahan na daw yung panahon ni Duterte, anuhan na yan, lokohan na yan. Yun ang sinasabi ni Bato. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, itong ito ay tatambakan. Tatambakan ng investigasyon nitong susunod na mga araw ang mga Duterte. Kasi yung mga flood control sa Davao, binisita na ngayon ng ICI. Ayan, lalabas na rin yan. Nag-press ko na si Asurin, yung isang miyembro ng ICI. Dating PNP Chief Asurin, yung pumalit kay Magalong, nagsabi niya,
mayroon mga nakitang mga substandard na mga proyekto sa panahon ng sa Davao City. Binisita ng ICI ngayon yung mga projects doon. At yun na nga, kahit yung proyekto ni Pulong noong 2019 to 2022 mula doon sa 51 billion niya, pinapaimbestigahan din ni Tinyo ngayon. Kaya tatambakan ang mga Duterte. Tatambakan ng investigasyon sila ngayon. Oh, anyway, ang isa pang ang isa pang ano dito sa mga Duterte, naaawa. Naawa si dating Justice Secretary. Nung panahon ni Duterte, ang Justice Secretary si Vitiliano Aguirre. Si tinatawag na Wigire, yung grabing ginawa na kay Laila de Lima. O yan, si Aguirre. Naaawa daw siya kay Duterte, kay Digong. Dahil ano na daw ito, kawawa naman. Matanda na tapos nakakulong pa sa ICC. Oh, kaya sabi ni Aguirre, dapat daw talaga mag-grant yung interim release ni Duterte o kaya ma-release na talaga ito, i-dismiss na ang kaso kasi kawawa naman daw. 80 plus years old na, matanda na, may mga sakit na, o dapat daw ano na yan. Sabi ni Aguirre, kawawa naman ang dating presidente. Alam nyo, alam nyo Aguirre alam mo, naaawa ka kay Duterte. Hindi, samantalang nung ikaw ay Justice Secretary, ang daming namatay sa panahon ninyo. Ang daming namatay. Binigyan nyo ba ng due process? Kaya nga extrajudicial killings dahil ibig sabihin hindi dumaan sa judicial process. Extra, ibig sabihin labas. Labas na sa judicial process. Hindi ninyo dinaan sa judicial process. Hindi nyo binigyan ng due process. Basta na lang pinag-o-order ni Duterte. Yung war on drugs niya, sabi niya, kill, 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 patayin. Ilan ang napatay? Ang tinatanggap ng pulis na namatay sa police operations nila, 6,000. Pero ayon sa human rights groups, umabot ito ng halos 25,000 to 35,000. Sa namatay na yan, Aguirre, ikaw yung Justice Secretary noon. Yan ba, naawa ba kayo? May mga dyan, may mga bata na nadamay. May mga matatanda na nadamay, may mga babae na nadamay. Ang mga tinarget ninyo, mga karaniwang tao, mga small time na targets. Mga nakatira sa mga urban poor communities, mga nakatira sa mga baryo, yung malang kalaban-laban, yung mga mahihirap na mamayan, yun ang tinarget nyo. Naawa ba kayo? Si Duterte nga nakakulong lang, hindi naman pinatay. At kahit pa yan makonvict si Duterte, hindi naman yan papatayin kasi wala namang death penalty sa ICC. Tapos ngayon kung makapagsalita ka, Aguirre, akala mo naman sobrang awa mo. Samantalang nung panahon ninyo, hindi kayo naawa sa mga napatay. Yung mga magulang na umiiyak sa kanilang mga anak, yung mga asawa na umiiyak sa kanilang mga asawa na pinatay sa mga drug war operations, sa mga riding in tandem. Naawa ba kayo? Naawa ba kayo, Aguirre? Naawa ba kayo kay Laila de Lima? Na ginawan nyo ng mga trumped up charges? Nag-imbento kayo ng mga ebidensya at mga testigo? Naawa ba kayo? Tapos ngayon kung makapagsalita ka, awang-awa ka kay Duterte. Wow naman. Mga kabunyog, matindi itong si Aguirre. Kaya lang ang maganda naman diyan at nababanggit itong si Aguirre doon sa mga dokumento ng ICC. Inamin niya mismo ni Aguirre na nabanggit ang pangalan niya. Nabanggit ang pangalan niya. Bakit siya nabanggit? Ay kasi nung siya yung Justice Secretary, in-endorse niya, hinayaan niya. Sabi niya, okay lang yan na ipagpatuloy ang mga drug war killings na yan. Ano yun? Kaya siya mismo, si Aguirre, dapat ma-issuehan din yan ng arrest warrant. Anyway, hindi malayo yan kasi nabanggit na eh. Ang pangalan niya sa kanibato, nabanggit. Kung yung ibang mga pangalan naka-redact, ibig sabihin, hindi naka-public, hindi naka-redact. Ito, sa kanila, hindi.
nabanggit talaga ang pangalan ni Aguirre at siya tanggap niya 'yan, tanggap niya na pinangalanan na siya, pinangalanan na si Bato de la Rosa at, ang sabi ni Aguirre, nalaman niya na nga daw, nakita niya na pinangalanan siya. Oh, kas nag-ano pa, nagdrama pa si Aguirre. Sabi ni Aguirre, handa daw siya na samahan si Digong sa kulungan para daw ano, kasi naaawa nga daw siya kay Digong. O sige, mabuti naman 'yan, magsama-sama na kayo. O tama 'yan, may kakwentuhan na si Duterte, mayroong tagaluto si Bato at mayroong alalay si Bongo. O 'di ba? 'Yun, maganda 'yan, Aguirre, magsama-sama na kayo. Kung talagang sabi mo, totoo ka sa sabi mo, na handa kang ano, magpaaresto at makulong sa ICC kung kinakailangan na ano, samahan si Duterte. May mga drama pa si ano, si Aguirre. Kung kinakailangan daw na samahan niya si Duterte kasi naaawa nga daw siya, bukas daw siya. O sige nga, tingnan natin. O maganda yan, sama-sama na kayo doon. O, kayong dalawa ni Duterte magkakwentuhan. O, tapos si Bato tagaluto. O total mahilig naman si Batong mag-ihaw eh. Ang mga videos ni Bato ngayon, nag-iihaw siya. O, tapos si Bongo naman, sabi niya namimiss niya na si Digong. O, namimiss niya na daw dahil ano, parang tatay niya na ito, higit pa nga daw sa tatay niya. Ayan. O di pag lumabas ang arrest warrant ni Bongo, ni Bato at ikaw Aguirre, di magsama-sama na kayo. Ang challenge ganito, kung talagang handa kayo, o wag kayo magre-resist sa arrest at wag ninyong kikwestiyonan ang pag-aresto sa inyo. Voluntarily mag-surrender kayo. O, at i-turn over nyo ang mga sarili nyo para ma-transport kaagad kayo papunta sa ICC. Sige nga, sige nga, yun ang hamon natin sa kanila. Ano kaya, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya-kaya nila yon. Yabang lang naman ni ano, sabi ni Bato, siya daw handa daw. O sige, si Aguirre ganun din. O sige nga, abangan nga natin kung talagang handa kayo. Kung talagang handa kayo, abangan natin. Ito mga kabunyog, mayroong latest na balita tungkol diyan kay Duterte sa ICC. Ang latest na balita, ang kahihinatnan ni Duterte kung talagang matutuloy ba ang kaso niya o hindi. Ang last na ngayon na ano niya, pag-asa, ito na, nakaatang sa isang babae. Ang parang tawagin na nating ang kahihinatnan ni Duterte, ano ba talagang mangyayari sa kanya? Makukulong na ba siya ng tuluyan o madidismiss na ang kaso niya? Ito na yung huling baraha niya eh. May bagong judge ngayon na inappoint sa ICC. Ang pangalan niya, Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. Yan Carranza ang apelyido. Si Judge Carranza. Luz ang pangalan. Luz del Carmen Ibanez Carranza. Binasa ko yung background nito Binasa ko yung background, mga kabunyog, mga kababayan. Ang background nito ay matindi. Matindi. Peruvian ito. Peruvian. Ibig sabihin taga-bansang Peru. Na 2018 siya naging napunta sa ICC. Hanggang 2027 pa. Hanggang 2027 pa ang kanyang term bilang judge ng ICC. Yung kasing binabanggit natin na tatlong judges, yung sa ang presiding judge si Motok, kasamahan niya si Ganso, tapos si Liera, yung tatlong judges na babae. Yun yung pre-trial chamber 1. Pre-trial chamber 1 yon. Ngayon, doon sa pre-trial chamber 1, kung saan yung tatlong judges doon, ang members, ang nagpipreside doon si Judge Moto, denied yung challenge ng kampo ni Duterte sa jurisdiction issue. Ibig sabihin, challenge nila Kaufman yung jurisdiction ng ICC. Ang desisyon ng ICC, may jurisdiction ng ICC. Kaya tuloy ang trial. Doon yan sa pre-trial chamber. Ngayon, mayroon pa kasing appeal. Pwede silang mag-appeal. At nag-appeal nga sila sa appeals chamber. Ngayon, ang presiding judge doon sa appeals chamber ay itong si Judge Carranza.
Ka-appoint lang bilang presiding judge ng appeals chamber. So ibig sabihin, nag-appeal itong sila Attorney Kaufman dito sa appeals chamber para i-reverse yung desisyon ng pre-trial chamber. Kasi sa pre-trial chamber 1, rejected yung challenge, denied yung challenge sa jurisdiction. Ang sabi ng ICC pre-trial chamber 1, may jurisdiction ng ICC kaya proceed ang trial. Ngayon ang ginawa nila Kaufman, nag-appeal sa appeals chamber. Ang bagong na-appoint na judge doon ay itong si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza mula sa bansang Peru. Ngayon, ano ang tsansa? Mahirap. Mahirap kasi ang background ni Judge Carranza, human rights lawyer din. Nung nasa Peru pa siya, ang mga hinahandle niyang cases, mga human rights violations din, ayaw niya ng human rights violations. Itong mga crimes against humanity, expertise niya ito. Expertise niya ito ni Judge Carranza. Kaya nga siya na-appoint o naging member ng, kaya nga siya nalagay sa ICC noong 2018 dahil sa background niya na siya ay magaling na human rights lawyer, international humanitarian law lawyer. Magaling siya. At expert siya sa crimes against humanity. Yung mga pag-prosecute ng ganyang mga crimes, yan yung expertise niya. O kaya ngayon, mahirap na. Mahirap ng mahirap na itong mabaliktad yung desisyon ng pre-trial chamber na rejected yung challenge sa jurisdiction. Pagdating sa appeals chamber, ako sa tingin ko lang mahirapan. Mahirapan. Kasi matibay naman yung mga arguments doon sa desisyon ng pre-trial chamber. Anyway, talaga namang expected naman na mag-a-appeal si Kaufman. Alam naman natin, siyempre gagawin ni Kaufman ang lahat. Kaya nag-appeal siya ngayon sa appeals chamber. At ang judge ngayon doon, naka-a-appoint lang ay itong si Judge Carranza. So dito ngayon kay Judge Carranza nakasalalay ang ni Duterte. Kung makakalaya na nga ba siya. Kasi kapag nag-decide yung appeals chamber na walang jurisdiction ng ICC, i-reverse yung desisyon ng pre-trial chamber. Kapag sa appeal, ni-reverse yung desisyon ng pre-trial chamber, wala, madidismiss na ang kaso ni Duterte. Pero kaya ang irony ni Duterte dito, galit na galit si Duterte sa mga babae. Hindi. Ang ibig sabihin natin, di ba, bastos si Duterte pagdating sa mga babae. Dito ngayon, nakikita niya. Yung 3 members ng pre-trial chamber 1, lahat babae yon. Si Judge Mutok, si Judge Ganso, at saka si Judge Liera. Lahat yung babae. Dito na naman sa appeals chamber, ang magde-decide na naman sa kaso niya, babaeng judge, si Judge Carranza. At itong mga babaeng judges na ito, hindi ito mga simple, parang kung sa atin, Conchita Carpio Morales ito. Matitindi ang mga paninindigan ng mga ito. Hindi ito pwedeng sindak-sindakin ng mga DDS. Hindi ito pwedeng mga sindak-sindakin lang ni Kaufman. Ano ito? Talaga, hindi. Maganda naman sa kanila, fair sila. Mabuti nga binibigyan ng due process si Duterte. Yung dininay niyang due process doon sa mga biktima ng war on drugs, o dito binibigyan siya ng due process. Naalala ko tuloy si Attorney Regal Oliva. Yung Attorney Regal Oliva, DDS yun. Ngayon, ini-explain ni Attorney Regal Oliva sa vlog niya na mabuti nga ang ICC binibigyan ng due process si Duterte. Bagay na hindi binigay ni Duterte sa mga biktima sa war on drugs. Galit yung mga DDS. DDS na itong si Attorney Regal Oliva, pero nagalit sa kanya yung mga DDS. Kaya ang nangyari, yung 1.6 million yata na followers ni Attorney Regal Oliva, biglang nabawasan, naging 1.4 million yata yun. Nag-sorry si Attorney Regal Oliva. Pero totoo naman yung sinabi ni Attorney Regal Oliva. Yung dininay ni Duterte sa kanyang sa biktima ng war on drugs niya, dito binibigay sa kanya due process. Due process. Kaya mapalad, maswerte pa nga siya, binibigyan siya ng due process. Yung bagay na yon, dininay niya sa kanyang mga biktima sa war on drugs. Anyway, so ito mga kabunyog, mga kababayan, ito yung ating talakayan. Tatambakan ang mga Duterte.
Ah, lagi niyo pong subaybayan ang mga talakayan ko dito sa bagong YouTube channel ko, bagong meta page, Veritas. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.